Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong isa pong mataas din po ang katungkulan sa ating gobyerno. Kapatid po ito mga katambay, kapatid po ng Pangulo, ate. At dito po sa kanyang pahayag at interview po sa sa radyo mga katambay, talagang parang sinasabi niya mga katambay na napakarami niyang nakikitang problema at korupsyon dito po sa ating gobyerno. Nakikita niya po nakikita niya. Para po siya nagrereklamo rin sa taong bayan na nagsusumbong po sa taong bayan ang senadora Amy Marcos na para pong wala siyang kakayahan at napakahina niya pong senador. Parang ganun po ang lumalabas tingin ni Kamanong. Senador po ito pero nagsusumbong sa taong bayan. Bakit? Malapit na po ang halalan mga katambay. Ito po, painggan po natin kung paano po siya mag-report sa atin, sa mga Pilipino, sa taong bayan, ang isang senadora mga katambay. Pakinggan po natin ang napakalalaking korupsyon po ng bagong Pilipinas. Ito po, isang senadora po ito, mga katambay. Kapatid po ito ng presidente. Ma'am, at kayo nga yung may hawak uli ng proposed budget for 2025 ng DSWD at saka ng COMELEC. Unahin ko yung sa DSWD. Alam ko naging controversial yung AKAP program dahil nagulat na lang kayo na nasama ito doon sa budget ng DSWD. Ito po ba ipapayagan nyo uli na masama na mapondohan under 2025 proposed budget, considering na sabi ni Senator Coco parang walang access ang mga senador dito sa naturang programa ni DSWD? Wala talagang house insertion yan nung time ng BICAM na bigla na lang kami, biglang nasingit yan at para sa kanila lang yan. Kaya napakalaki kaya nakakagulat 26 billion. Ang laki-laki kaya nun. Ako kasi yung pasimulo ng AIX, yung mga ayuda, nung time ng pandemic, awang-awa ako sa mga taong bayan. Sabi ko, at least pansamantala, unahin na natin. Tulungan na lang natin cash. Bahala na. Tignan natin kung saan pagkukunan. Yun, nag-umpisa yung AIX. Pagkatapos nun, after the pandemic, di naman agaran na nakabangon ang lahat. Mahina, matumal pa rin ang negosyo. Tapos pahirapan pa rin ng agrikultura. Sabi ko, i-continue lang natin ang bahagya. Pero ngayon, eto nga, lumobo na ng todo-todo. 26 billion. Ang sabi, sa unprogrammed, kung isusuma mo, nasa 60 billion ang total. Naku po. Kaya sabi ko, hindi yata tama to. Tignan natin, hindi lang dahil hindi kami kasali ng mga senador, kundi wag naman natin gawing pulubi at talagang mendicant mentality na lamang ang Pilipino. Di naman Pilipino tamad. Di naman tayo tamad. Gusto natin ang trabaho. Huwag naman tayong nanlilimos lagi, pila ng pila, aabutan ng barya. Hindi tama yun para sa akin. Ayusin na lang natin yung mga marginal sector. Bigyan natin ng sahod kung kailangan. At sweldo na maaasahan sa mga marginal farmers, yung mga tinamaan ng labis, yung TODA, yung mga market vendor. Abay, bigyan na ng sahod na maayos, kahit maliit lang yun. At least naaasahan buwan-buwan. So, mapapayagan nyo pa na makasama yung AKAP program under 2025? Nako, yan na nga ang gusto namin pag-usapan. Sana sa wakas magkaroon kami ng caucus ni SP. Dahil hindi ko na papayagan, hindi na ako pipirma kung yung mga bulagtaan na BICAM process. Kasi ang nangyayari naintindihan ko naman kung bakit. Kasi walang katapusan ng diskusyon. Pag hindi mo binigyan ng otoridad, ang chairman ng finance sa Senate, ang chairman ng APRO sa Congress, baka hindi na kayo matatapos. Kasi alam mo naman kung gaano kakapal yung librong yon. Baka hindi nga matapos kung one by one. Pero sa palagay ko, yung big ticket items katulad ng AKAP, wala naman singitan na gano'n, nakaka-nervyos. So, at saka magkaintindihan natin para saan yun. Kung ano ba talaga pagkagastusan noon. Hindi lang yung bastang magbibigay ng programa, pati yung DSWD na taranta dahil hindi naman nila hiningi yun. Sabi nila, ano kaya guidelines nito? Natapos nung November, December, abay Pebrero na, di matapos-tapos yung guidelines, tinatago-tago pa. Kaya,
Ayoko talaga pumayag ng BICAM na picture taking lamang, tapos sa kanya-kanyang secret singit. Nako, ayaw natin na ng pasingit, ng ganyan. Talagang, di ba, hindi maganda yon. Kaya wag na, ibulagta na kung ibubulagta, magkagulatan na kung kailangan. Yan po mga katambay, narinig nyo po ang parang hindi senador ng bansa at parang wala pong siyang magagawa sa nangyayari po na korupsyon sa ating bansa. Birin nyo, yung AKAP, mga katambay, yung AKAP po ito na nasa pamamahala po ito. Programa po daw di umano ng DSWD, mga katambay. Nakita nyo po yung unprogram po na ginagawa po. Ito po hindi lang ngayon mga katambay, hindi lang po ito ngayon. Komento na inyong lingkod, hindi lang po ito nangyari. Ito po ay pumutok lang dahil po ito kay Vice President Sara Duterte. At doon po sa natuklasan po sa institusyon po ng Kamara at ng Senado, yung napakalaki pong perang nawawaldas at nakukurap di umano. Ayon na po iyan kay SAS at kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga po yan gustong-gusto na rin i-abolish po yan ng dating Pangulong Duterte. Yung dalawang institusyon na yan, yung Senado at Kamara, na pinaka-worst at pinaka-bulok na institusyon sa ating bansa. Diyan nagtatrabaho ang isang senador na nagsusumbong parang wala siyang magagawa. At sino ang gagawa dito sa natutuklasan po nila na sila po naguhugas ng kamay? Mga naguhugas kamay po ito, parang wala po silang kaalam-alam sa nangyayaring ganitong anomalya sa paghawak po ng sinasabing budget ng ating bansa taon-taon, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Napakalalaking pera yung ginagawa po ito na nagsisimula po dito sa kanyang pinsan. Pinsan po ito Ito po rin yung sinabi ng Vice President na 2 tao lang ang nagpapaikot at talagang may hawak ng pondo at gumagawa ng pondo ng bansa, mga katambay. 2 tao lang, yung kanyang pinsan, yung speaker, at ang isang saldiko, ang isang congressman, at ang kanyang pinsan, mga katambay. Nakita nyo po, pinsan niya, ang Pangulo, kapatid niya, siya, pinsan ng speaker, mga katambay. At parang walang magagawa ang senadora kung hindi lang magpa-interview dito po sa istasyon ng radyo at sa mainstream media, mga katambay. Biliwin nyo, yung mga unprogram na nilalagay po na walang programa, 26 billion, tapos lumobo na 60 billion, mga katambay, na walang programa ito. Nakakalusot ito. Nakakalusot. Dahil ito, mga katambay, 2025 ang pinag-uusapan, 2025. Paano po yung nakaraan itong 2024? Na-budget na po yun, yung mga unprogram po na dinagdag po nila. Paano po yung 2023? Mga katambay, paano po yung 2023 sa 2024? Gaano po kalaki kaya yon yung mga dinagdag po nila? Dahil dito po sa DepEd, natuklasan po ng Vice President na talagang pati siya isinasama po rito sa mga korupsyon na ginagawa na extraordinary na nilalagay po ng Kamara sa pangunguna po di umano ng pinsan nito ng Senadora Amy Marcos na si Speaker Romualdez at ang Congressman Saldico. Mga katambay, ganun po ganun katindi. At tatanggapin ng mga Pilipino, mga katambay. At itong si Senadora Amy Marcos na isang senadora ay para po siyang napakahinang nilalang, mga katambay, na para bang wala siyang magagawa at parang nagsusumbong sa ating mga Pilipino. Ano kaya ang nakikita lang naman ni Kamanong rito, kaya ginagawa ng senadora ito para bumango sa tao na siya yung parang taga-expose ng korupsyon, mga katambay. Ine-expose niya kuno yung mga korupsyon. Parang lumalabas, mata lang siya na wala siyang pwedeng gawin kung hindi magsumbong lang sa mga Pilipino. Taga-sumbong lang po ang gagawin. Wala siyang magagawa. Ganun po ang nakikita na inyong lingkod. Komento ni Kamano, taga-sumbong lang po ang papel ng isang senadora. At gusto na naman po yatang mambudol, di umano nito sa mga Pilipino. Mambubudol na naman, mga katambay, ang isang Marcos, ang isang Amy Marcos, di umano sa ating bansa. Dahil tatakbo itong senadora. At gusto na naman makabalik na maging senador. At gusto na naman po magsalita at para magsusumbong po, taga-sumbong. Napakalalaki palang korupsyon na nangyayari sa institusyon po. Sa bagay, nakakasama po siya sa institusyon ng mga bulok
at mga worse at corrupt. Di ba? Ang Senado. Kaya lang po ito nagyayaw-yaw, mga katambay. Kaya ito nagyayaw-yaw, komento na inyong lingkod, dahil malapit na halalan eh. Kung malayo pa ang halalan, tahimik ito. Dahil tahimik po ng 2023 eh. At tahimik din po doon sa budget na nakaraang na 2024. Hindi nila pinaputok yung mga unprogram po na pinalulusot at dinadagdag nila, lalo sa Kamara. Di ba? Dahil ang halalan po ay 2025, kailangan po nila magpabango sa tao. Parang sinasabi sila, wala silang ginagawang korupsyon ang senadora. Sila lang. Kaya kailangan iboto nyo ako muli. At sino po ba ang presidente? Mga katambay, sino po ang presidente? Di po ba? Komento na inyong lingkod. Komento ni Kamanong. Di po ba? Sino po ang pipirma nito? Pag ito po na-set up na nila ang 2025 budget. Sino po ang pipirma nito? Para po ito maging batas na pondo ng sa susunod na taon. Sino po? Si Kamanong ba ang pipirma? Para maribisa? Para maribisa ni Kamanong yung ginawa po nilang budget? Di po ba ang presidente ng Pilipinas ang pinsan ng speaker at ang kapatid ng senadora? Di po ba? Di ibig sabihin, lagyan natin ng logic. Okay at pumapayag at wala nakikitang korupsyon ang Pangulong Marcos pala. Dahil pinipirmahan niya yung mga ganitong klaseng pondo na hindi man lang niya binubusisi. Ganun po pala, nakakalusot pala. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, binubusisi niya. Kaya nga hirap na hirap gumawa na unprogram ang mga senador at mga congressman, ang speaker at ang Senate President nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil binabasa niya, hands-on siya, tinututukan niya ang budget. Baka nga naman, baka yung mga corrupt na institusyon, dahil alam niya na rin na ganun ang lakaran dyan sa institusyon na yan. Kaya tinitingnan niya lahat ang inilalagay ng ng Kamara at ng Senado, yung kung paano sila maglagay ng pondo sa mga ahensya. Dahil natutunugan na po ni dating Pangulong Duterte noong mga panahon na yan. Di po ba? Kaya nga hirap na hirap sila noon eh. Hirap na hirap itong dalawang institusyon na ito na gawin yung ginagawa nila ngayon, yung mga unprogram, yung mga dagdag na bilyon-bilyon. Biruin niyo po yun. 60 billion sa DSWD. Yung unprogram ng AKAP. Pinaganda lang nila. Ito po yun. Kaya nila pinaganda. May ayuda. Pinaganda nila sa ayuda, mga tambay. Pero wala po itong binuong committee. Wala po itong hearing. Wala po ito. Ang binubuo lang pong hearing sa Kamara, puro Duterte. At yung niluluto pong impeachment daw ng Vice President Sara Duterte na talagang gigil ang makabayang black dyan. Pero dito sa bilyon-bilyon na nawawala. DSWD pa lang yan, mga katambay. Hindi pa kasama dyan yung pinasabog na wala pong nag-hearing at wala pong nag-iimbestiga. Dahil po yan, mag-uumpisa po talaga yan. Kung talaga pong yan tututukan ng Kongreso at Senado, karapatan din po nila mag-imbestiga dyan. Kaya lang, paano nila gagawin yan, mga katambay? Una-una, ang speaker, pinsan ng Pangulo. Ang senadora, kapatid ng Pangulo. Sila yung gumagawa ng budget. Ang speaker, kasama ang senadora sa Senate. Dahil sila yung nagre-revisa. May bycam pa nga yan. Di ba? Sila. Kaya magkakaamoy Magkakaamoy. Pagdating lang sa politika, lalo pagkakampanyahan na at malapit na halalan, nagbabalat kayo lang, mga katambay. Nagbabalat kayo. Pero sila pa rin yun. Nag-aamo yan. Sila pa rin ang gumagawa yata, di umano, ng mga agenda, lalo sa pagkakaperahan. Di ba? Di ba napapansin? Pagka tumutungtong lang at nalalapit ang halalan, diyan na po lumalabas na naguhugas kamay kuno. Kunwari, nagbabalat kayo na napakabubuting politiko sa ating bansa. Pero ano naman ang nagawa nila sa ating bansa? Napakarami sinasabi programa na dapat doon na lang ilagay. Dapat ganun gawin. At bigyan ng kita. Ginawa ba nila? Trabaho? Meron ba silang ginawa? At napakarami raw naghihirap na kababayan natin. Dahil yan daw nakatulong naman daw yan, yung ayuda nung tama po yun nakatulong nung panahon ng pandemya dahil hindi nagpa-function
ang bansa dahil hindi nagtatrabaho ang mga Pilipino dahil nga may pandemya. Nagamit po natin ang ayuda. Pero ngayon, nagagamit ba natin ito ng tama ang ayuda? Itong unprogram na sinasabi nyo, Miss Amy Marcos, Miss Senadora Amy Marcos, nagagamit ba ng tama ito ngayon? Ikumpara mo doon sa paggamit ni dating Pangulong Duterte ng ayuda. Sige nga po. Napakalalaking numero. Ilan taon na po itong ginagawa? Komento na inyong lingkod. Ilan taon na po ito? Ngayon lang po ito in-expose yung 2025. Pero hindi pa naka-expose yan. Yung 2023, 2024. Si Vice President Sara Duterte lang nag-expose ng 2023, 2024. Yung ginawa sa kanyang ahensya na siya ay secretary pa noon ng DepEd. Na ganun ang ginagawa nilang pinapatungan nila ng ang budget ng billion-billion. Ito, grabe, 26 billion, lumobo sa 60 billion. DSWD pa lang yan, mga katambay. Ilang ahensya meron tayo sa gobyerno natin? Napakarami. Kaya nga kung mga katambay, kung ang nasa langit lang po ang ating Panginoong ang Diyos natin, siyempre, ang Panginoong Diyos natin sa langit. Kung ito po yung nagpaparusa agad, sabay-sabay po tatamaan ng mga kidlat. Unang-unang tatamaan ng mga kidlat, mga politiko. Kung maaga po magpaparusa ang Panginoon, nabanggit lang po. Kung ang Panginoon natin instant kung magparusa, mawawala na po tayo halos. Mabibilang na lang po sa daliri ni Kamanong ang politiko sa buong mundo, mga tambay. Dahil nga po sa laki po ng kasalanan yata at korupsyon na gagawa nila, yung pag-iimbot sa kayamanan, di ba? Sa kapangyarihan. Kaya nga, kung nagbibigay nga lang ng judgment agad, talagang magkakaubos ang mga politiko sa buong mundo. Di ba? Kaya nga talagang totoo po yung kasabihan. Pagdating sa politika, napakarungis. Napakarungis. Mabibilang mo lang sa daliri mo ang talagang tapat na politiko, mga katambay, sa ating bansa. Di po ba? Talagang may ginagawa, merong yagbols pagdating sa problema, korupsyon ng ating bansa. At nakikita ang problema ng ating bansa. Ito, pumasok po, ang pagpasok po, 2 taon pa lang mahigit, pagpasok ng bagong Pilipinas, na kapatid ng senadora at pinsan ng speaker, napakararami na pong natutuklasan nating korupsyon. 2 taon pa lang yan, mga katambay. You know? Nangungutang ang ating bansa na napakalaki na ganito lang po nangyayari. Nawawaldas po, walang programa, pero napakalaki po ng nilalagay nilang pondo, mga katambay. Pero binabaon ng Pilipino, binabaon ng mga Pilipino sa utang, pero matutuklasan mo lang. Ganito kalalaki. Pero yung mga politiko natin walang ginagawa. Nagtatakipan hanggang salita lang. Hanggang salita lang, mga katambay. Kaya nakakalungkot po ang nangyayari. Napakalalaking numero. Kaya nga magugulat ka di ba? Dahil itong lalaking ito, 60 billion. Napakatindi. Grabe. Ganong kalaking pera yan na hindi po alam kung saan dadalhin yan. At sila alam nila kung saan nila dadalhin yan. Pero yung sinabi po na unprogram, tayo hindi natin alam. Tayong mga taxpayer, hindi natin alam kung saan nila dadalhin yan. Anong programa? Pagka dinaan mo sa pagiging sa politika, di ba? Sa proyekto ng gobyerno dahil wala nga. Hindi nila maipaliwanag na inilagay lang, isiningit, mga katambay. Biro mo 'yun. Sanay na sanay sila magsingit. Dating Pangulong Duterte, malabo kang maisingit mo 'yan, mga katambay. Pero ngayon, maluag na maluag silang magsingit. Sanay na sanay, mga katambay. At talagang ang Pangulo ng Pilipinas, ang ating Pangulong Marcos, hindi man lang ito nasisilip. Hindi rin siya sanay sumilip. Pero kaya siya ay nasisingitan dahil hindi siya marunong sumilip ng anomalya. Open na open po yata sa Pangulong Marcos ang korupsyon sa bagong Pilipinas. Nakakakatila ng ulo. Komento na inyong lingkod. Ganito na po ba, mga katambay, mga kababayan, ang haharapin ng ating bansa na meron tayong pinuno na sanay, nagpapapasok ng korupsyon na wala man lang ginagawa ang kanyang gobyerno. Maraming natutuklasan. Mismo ang kapatid niya,
Ang kapatid yan nakakita ng napakalaking korupsyon, pero yung presidenteng kapatid, tahimik lang. Kasi ang involved, ang pinsan. Kaya nakakaroon ng takipan. Takipan, mga katambay. Ganong katindi. Napakarami pa natin matutuklasan yan, mga katambay. Marami pa tayong matutuklasan yan. Lalo na, pag may nakapasok pang mga Duterte sa Senado, loobin, may makapasok na Duterte sa Senado, mga katambay. Marami pang puputok dyan na mga issue at korupsyon ng bagong Pilipinas. Komento na inyong lingkod. Nakakalungkot lang. Kaya mga katambay, mga kababayan ko, mamili po tayo. Pagka ganitong mga politiko lang, ang ibabalik natin. Kasi hindi naman basta-basta mabubuwag yung institusyon na yan. Mahirap pong buwagin yan, institusyon na yan. Dahil una-una, batas po ang pairalin yan eh. Mambabatas. Puro mambabatas po yan. Di ba ba? Mabubuwag lang po yan kung gagamitan po ng puwersa yan ng militar. Magkakaroon na po tayo ng junta. Di ba? Militar ang magbubuwag dyan. At taong bayan. Pero kung hindi po mangyayari yan, mahirap pong buwagin yung institusyon na yan. Di po ba? Kaya habang hindi nabubuwag yung institusyon na yan, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na worst at rotten at pinakakurap na institusyon, mag-isip-isip po tayo ng ilalagay nating mga mambabatas po, mga katambay. Ito po, isang senadora. Napakatagal na po senador nito. Ang ginagawa, ano po ang nagawa nito sa ating bansa? Magsumbong. Sumbong lang ng sumbong ng korupsyon. Nalulula siya sa korupsyon nangyayari sa ating bansa. Senadora siya. Nakakahiya. Nakakahiya. Lingkod bayan ito. Lingkod bayan. Naghalal tayo ng lingkod bayan na taga-sumbong lang. Na walang magawa. Walang maipakulong. Mahirap kasi magpakulong sa bagong Pilipinas ngayon, lalo kung kamag-anak mo, pinsan mo, at kapatid mo. Napakahirap magpakulong. Kapatid mo, pinsan mo. Komento na inyong lingkod. Di po ba? Sa bagong Pilipinas. Di ba? Kaya nga, totoo yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Pag nabalik sa iyo ang kapangyarihan, power, kayamanan, may kasama pang droga, ayaw mo nang mawala sa iyo, mga tambay. Ayaw mo nang mawala ito sa iyo. Kaya gagawa ka ng paraan para hindi na ito mawala sa iyo. Lahat ng magiging sagabal sa iyo, kailangan mawala. Hindi na maging sagabal. Kaya nangyayari po yan sa Duterte. Lalo na kay Vice President Sara Duterte. Kasi hindi siya sanay sa korupsyon. Katulad ng ginagawa nila ngayon, mga katambay. Komento na inyong lingkod. Kaya po mga katambay, maraming salamat po. Nakakalungkot lang po, pero sa kabila nun, may awa po ang sa taas. Mababago pa po yan. Lalo po pagka nakatuntong na pong muli sa Malacanang ang isang Duterte. Loobin, mga katambay. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. At sa mga walang sawang umiiwan at tumatangkilik pa rin po sa ating maliit na channel. Maraming salamat po, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.